Napansin kong bumukas ang pinto ng restaurant. Karga ni Rafael si Syke na halatang komportable sa lalaki. Syke, tawag ko sa anak para rin tumigil na si kuya sa pagtatanong sa akin. Rafael, tinunguan ni kuya ang lalaki tapos basta na lang umalis ang kapatid ko. Come here, Syke. Akmang kukunin ko kay Rafael ang bata pero agad itong yumakap sa leeg ng lalaki. Mommy, dito lang muna ako kay Mr. Uncle. Syke, seryosong ani ko rito. It's okay. Nakangiting ani ni Rafael sa akin. Aalis na kami. Mommy, dito muna tayo. Gusto ko pang makipag-play kay Mr. Uncle. Giit ng bata. Sumasakit ang dibdib ko. Hindi man alam ni Syke na ito ang ama niya, alam ko na nararamdaman nito ang lukso ng dugo. Gusto mo bang pumasyal sa house ko? Malakang house ko. May swimming pool din doon. Alok ni Rafael sa bata. Yes! Yes! Excited na ani ni Syke. No, uuwi na tayo. Mommy! Nagsimulang umiyak ang bata. Mariin tuloy ako napapikit. Stop crying. Pupunta tayo sa house ko. Alo dito ni Rafael na ibinaling na ang tingin sa akin. Please, kahit saglit lang. Nang tingnan ko si Syke ay bigla itong nanamlay. Parang masama pa ang loob ng bata dahil sa pag-no ko dito. Fine. Sumusukong ani ko rito. Sakalang biglang sumigla ito at napangiti pa. Thank you. Mommy, I love you. Tara. Ani Rafael sa akin. Sumunod ako dito nang humakbang ito patungo sa nakapark nitong sasakyan. Nakabuntot naman ang bodyguards namin kaya saglit kong kinausap ang mga ito. Dumiretso na kayo sa bahay ni Kuya. Doon na lamang kami pupunta ng anak ko mamaya. Yes, miss. Tugon ng mga ito. Pinagbuksan ako ni Rafael ng pinto sa passenger seat kaya naman doon ako sumakay. Nagsuot ako ng seatbelt habang si Syke ay pinaupo nito sa backseat at sinuotan niya ng seatbelt. Kaso naglumikot ang bata kaya naman pinakandong na lang ni Rafael sa akin. Mommy, pwede ko bang maging daddy si Mr. Uncle? Tanong ni Syke sa akin. Tama-tama na nakaupo na rin si Rafael sa driver's seat. Anak, hindi pwede. Uy, Mommy, yung daddy ko ang tagal dumating. Gusto ko na po magka-daddy. Parang tinutusok ang puso ko sa sinasabi ng anak ko. Bahagya ko siyang niyakap. Soldier ba ang daddy niya? Tanong ni Rafael sa akin. Nabanggit kasi niya na nasa bundok daw ang kanyang ama. Hindi. Tipid na ani ko rito. Pinausad na nito ang sasakyan. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Narating namin ang bahay nito na katulad sa mga bahay dito sa Diofas Town ay hindi rin pakakabog. Napakalaki ng bahay. Pinagbuksan ako nito ng pinto ng sasakyan. Kinuha muna nito sa Syke bago ako nakababa. Gusto kong mag-play? Excited na ani ng anak ko na itinuro na ang pinto papasok sa bahay. Sumunod ako sa mga ito. Ano naman lalaruin ng anak ko rito? Wala naman laruan dito. Gusto mo bang pumunta agad sa pool? Wala kang pamalit, anak. Sa totoo lang palagi namang may dala sa sasakyan na damit ng bata pero hindi ko iyon binitbit. Mommy! Reklamo ni Syke. Fine, ipakukuha ko. Sumusukong sagot ko sa bata. Tinalikuran ko ang mga ito at inilabas ko ang cellphone ko. Kung tutuusin, pwede kong sabihin talagang hindi. Mapapatahan ko naman si Syke pero ayoko namang agawin sa anak ko yung pagkakataon na makasama niya ang ama niya. Kahit pa hindi nila alam na mag-ama sila. Ihatid na raw. Uutusan ko na lang kasambahay na hintayin. Tumango ako rito. Dumiretso kami sa swimming pool. Tuwan-tuwa ang aking anak na makita ang pool. May pool din naman sa bahay. Hindi ko alam kung bakit bigla ito nagka-interes sa pool. Si Rafael na naghubad ng shoes nito saka sila naupo sa gilid ng pool. Nakalubog ang mga paa sa tubig. Alam mo Mr. Uncle, ang gaan-gaan ng loob ko sa'yo. Halata nga sa boses nito. Nang tingnan ko si Rafael ay napangiti agad dito. Ako rin, sobrang gaan ang loob ko sa'yo. Mr. Uncle, gusto mo ba sumama sa amin? Pupunta kami ng beach. Makakakita kami ng maraming malalaking umbrella doon. Pupunta kayo sa beach? Opo. Tapos na pong schooling namin. Magbabakasyon kami ni Mommy. Ngiti-ngiti na kwento nito sa lalaki. Anak, hindi pwede sumama si Mr. Uncle kasi busy siya sa work. Singit ko sa usapan. Mahirap na maumasa ang anak ko. Gusto mo ba ako sumama? Nagsalubong ang kilay ko sa tanong nito. Hoy! Mahinang saway ko sa lalaki. Ayokong pinapaasa ang mga anak ko. Yes po. Syke. Estrikto ng ani ko sa aking anak. Sunod ka na lang po sa amin. Ayaw ni Mommy. Bulong nito. Matalas ang pandinig ko kaya narinig ko iyon. Natawa pa si Rafael. Yung tawa na halatang aliw na aliw ito sa sariling anak.
Nakapaglaro nga sa pool si Rafael kay Syke. Naligo na rin ito para lang sa anak ko. Yung tawa ni Syke ay sobrang lutong na hindi ko na rin mapigilan ang maaliw habang pinapanood ang mga ito. Kung hindi kaya ako pinagtulakan ng lolo nito, ano kaya si Rafael bilang ama ng mga anak ko? Strikto? Malambing? Cool. Mabilis akong tumingala para pigilan ang emosyon ko. Kailangan ko tibayan ang puso ko. Hindi ko dapat lagyan ng hope iyon dahil malabong mabuo ang pamilyang ito. Lalo't hindi naman nag-e-exist sa alaala na lalaking ito yung nabuong relationship sa bundok nagpili. May alaga po kaming pig. Bunsoy pang name niya. She's so mabigat pero bansot. Bumalik ako sa realidad. Naririnig ko nagkukwento si Syke sa lalaki na focus naman na nakikinig dito. Really? Gusto ko makilala si Bunsoy the Pig. Pwede mo ba siya ipakilala sa akin? Excited na tanong nito sa aking anak. Of course. She's so cute po, Mr. Uncle. Pero hindi kami nag-i-eat ng pork kasi kawawa daw, sabi ni Mommy. Wow, pareho tayo. Hindi na rin ako kumakain ng pork. Mabilis na ani ni Rafaela. Gusto kong tanungin kung bakit pero ano namang karapatan kong magtanong dito. Really po? Nice. Ani Syke sa kanyang ama. Napayuko na lang ako. Mas lalong bumibigat ang dibdib ko sa tagpo ngayon sa pool na ito. Alam kong may pagkukulang ako sa mga taong ito. What if malaman na nila ang totoo? Mapapatawad kaya nila ako? Can I get your number? Unang hakbang para mapansin ng babae. Tiningnan ako nito na parang ipinamumukha sa akin na lumang style na iyon. No. Tipid na sagot nito sa kakinuha ang natutulog na anak na karga ko. Para kong teenager na first time na nagka-crush at sa isa pang hot mama na kapatid pa ng kaibigan ko. Nang tubalik ko dito ay hindi ko mapigilan ang mapasipol nang tumambad ang makurbang katawan nito. Hindi nga rin ito lumingon nang kunin ng bodyguard ang anak nitong si Syke at maingat na pinaupo sa car seat. Sa tingin ko magandang mag-shopping ngayon ang car seat. Pinanood ko lang ang mga ito habang paalis na. Nang mawala na sila sa paningin ko ay agad ako lumulan sa sasakyan at pinausad iyon patungo sa mansyon nila Boss H. Hindi ko sure kung papapasukin ba ako pero I'll try na makausap ito. Nang makarating ako ay saglit na hinarang sa gate. After 5 minutes, saka lang nakatanggap na hudyat na pwede na akong pumasok. Anong kailangan mo? Bungad agad ni Kea. Sumanyas ito na maupo ako sa couch. Gusto ko sana makausap sa Boss H. Hintayin mo na lang. Pababa na iyon. Nagpapalit lang ng diaper ng anak. Napabungis-ngis ako. Hindi ko ma-imagine sa boss na nagpapalit ng diaper ng anak. Ikaw ba? Kailan mo plano magkapamilya? Napangiwi ako sa tanong nito pero nakuha ko pa rin naman sumagot. Kaya nga ako nandito. Baka sakaling magkapamilya na ako. Halatang nakuha ko ang atensyon ni Kea dahil naupo ito at waring hinihintay ang karugtong ng sasabihin ko. Hindi kaya magalit sa boss kung kukunin ko ang number ni Ashley? Tanong ko dito pero bakit nga ba ako matatakot sa galit ni boss samantalang mas nakakatakot magalit itong babaeng kaharap ko. Malakas na tumawa ang babae. Waring napaka-amusing ng sinabi ko para tumawa ito ng ganoon. Bakit mo gustong kunin ang number niya? Nakangising tanong nito sa akin. Oo? Nakangisim pa nga asar nito. Napakamot ako sa ulo. Magaan ka sa loob ko kay Syke. Baka pwedeng mahingi number para alam ko kung sino kukontakin ko kapag gusto ko makita si Syke. Ano ba naman yan, Rafael? Ang dami mo naman pasikot-sikot. Dinamay mo pa yung bata. Kung type mo yung nanay, sabihin mo na lang. Pangaasar pa nito. Napakamot ako sa ulo na napaiwas ng tingin dito. Tama-tama na pababa na sa Boss H ng hagdan. Anong kailangan mo? Tanong agad nito sa akin. Nang makalapit ay umupo agad ito sa tabi ng asawa at lumingkis sa bewang nito. Parang wala ako sa harap nila. Ito yung madalas ko masaksihan sa mga kaibigan kong may mga asawa na. Ipinamumukha sa akin kung gaano ako ka-single. Minsan nakakainggit din pero hindi ko naman makuhan tumingin sa ibang babae kahit pa single naman ako. May parte sa akin na pumipigil na bumalik sa dating gawi ko after the accident. Yun bang babaeng wala namang mukha sa alaala ko na hindi naman nag-exist? That's really weird. Number daw ni Ashley. Mukhang may nabigahani sa kapatid mo ah. You like her? Takang ani Boss H sa akin. Hindi ko alam ang isasagot dito. I don't know. Kamot ulong ani ko. 2 beses ko pa lang naman siyang nakita. Baka naman love at first sight and second sight. Si Kea, nahalatang tinutudyo ako. Sure. Sa isang kondisyon. Mabilis na ani Boss H. What is it?
Nanibago ako sa sarili ko. Para lang sa contact number ng babae ay nais ko talagang pakinggan ang kondisyon ng lalaki. Damn it! Shit! Napalunok ako sa labis na gulat dahil sa ahas na hindi ko namalaya na nakalabas na ng kulungan. Ito ang kondisyon na sinabi ni Boss H. Kailangan kong pasukin ng kulungan ng mga alaga nito. Sa isang ahas daw na nandito ididikit niya ang papel na may number ni Ashley. Sa dami ng iba't ibang klase ng ahas ay hindi ko alam kung sino sa mga ahas na ito ang uunahin ko. Habang ang mag-asawa ay prenteng nakaupo sa couch at naglalambingan. Tulog na raw ang mga anak nila kaya naman may time na sila sa isa't isa. Bawal ang bad words dito, Rafael. Waring nagbabantang ani ng lalaki. Napaatras ako nang lumapit ang isang yellow python. Nakasintaba na ata ng hita ko ang katawan. Nasaan ba kasi yung papel? Muli ako napatakbo sa takot. Itong bahay talaga ni Boss H at ang bahay ni Shade ang ayaw ko naman talagang pinupuntahan. Bakit ba ganito pang naisip nilang alagaan? Nakuha na isang malaking ahas na nasa pinakasulok ang atensyon ko. Kulay puti iyon, mukhang tulog kaya naman humakbang ako habang iniiwasang maapakan ng mga alaga ni Boss H. Nakita ko ang papel na nakadikit pero langya, bakit kailangan sa ulo pa? Nalulumong napaupo ako habang tinititigan ang numero. Kita ko naman, kaya naman dahil takot ako sa ahas, ay mabilis ko na lang iyong tinandaan. Saka ko inilabas ang phone ko at denial ang number, sabay save. Tumayo na ako at nakangising lumapit sa mag-asawa na akma pang hahalikan ni Boss H. Nasaan ang papel? Tanong nito sa akin. Walang papel pero nakuha ko ng number. Nakangising pagyayabang ko rito. Really? Ipasok mo sa mga kulungan ng mga alaga ko? Sabay utos nito. No way! Mabilis na tanggi ko. Kukunin ko na lang yung papel sa ulo ng ahas. Mabilis na binalikan ko ang alaga nito. Are you okay? Tanong ni Bianca sa akin nang madatnan niya kung nakahiga sa couch. Nandito pa rin ako sa The Alphas Town. Parang naubos ang lahat ng lakas ko pagkatapos ng ipinagawa ni Boss H sa akin. Yeah, ani ko na pumikit. Lumapit si Bianca at sinalat ang noo ko. Chinek talaga kung okay lang ako. Matatawag bang himala si Ashley at Psych? Sis, biglang may pumasok sa isip ko na sa tingin ko'y matutulungan ako nito. Oh, may ibang details ka pa bang alam about Ashley Zimmer? Tanong ko dito. Oh my God, don't tell me gusto mo siya. Humanap ka na lang ng iba kuya, for sure masasaktan ka lang. Sa pagkakaalam ko maraming gusto manligaw doon pero mailap siya. I don't care. Desididong ani ko. Kung nasa isip mo'y ibilang siya sa mga babaeng pinaglaruan mo noon, isipin mo si Kuya H. Tsak na ililibing ka niya ng buhay. Nagbabanta ito. Hindi naman na ako bata, alam ko ang ginagawa ko. May anak si Ashley Zimmer. Isipin mong batang pwede maapektuhan kapag pumasok ka sa buhay nila. Playboy ka kuya. Gusto kita mag-asawa na pero kung nasa utak mo pa rin ang laro, kahit pa matanda ka na, kalimutan mo nang magkapatid tayo. Piniti ko ang noon nito. Hindi naman malakas pero exaggerated pa rin ang reaksyon nito. Ang bad mo, susubok kita kay Lolo. Nakasimangot na anito na hinihilot ang noo. Tara, samahan mo ko. Biglang nagka-energy na tumayo ako at hinila agad ito. Saan? Takang anito sa akin. Kuya, hindi naman yata advisable na bumili ka ng car seat, lalo't wala ka pa namang anak or pamangkin na isasakay. Awat nito sa akin. Gulat na gulat si Bianca nang dalhin ko siya rito. Ayaw mo ba nun? Advance na? Pero kuya, kailangan ni Psych ito kapag sasakay siya sa kotse ko. Mabilis na napalo ni Bianca ang braso ko. Nang tingnan ko ito ay halatang nagpipigil ito ng inis nito sa akin. Hindi ka pa nga sure kung papansanin ka ba ni Ashley Zimmer eh. Kapatid mo ko, dapat kilala mo ko. Hindi ako maglalaan ng oras kapag hindi ako interesado. Seryosong ani ko rito. Hanggang saan naabot yung interes mo? Sana lang umabot yan sa seryoso dahil kung hindi baka ikaw ang una namin paglamayan sa The Alphas Town. Ang maldita mo talaga. Inakbayan ko ito. Ano mas bagay na kulay sa sasakyan ko? Naglalambing ng ani ko rito. Yung black. Sagot naman ito. Sinanyasan ko na ang staff ng store na ito at itinuro ang napili ni Bianca. Mommy, nakapasto na ako sa kama ko. Hawak ang librong binabasa ko nang kumatok si Anshil. Tulog na si Psych sa kwarto nila. Base na rin sa monitor na nakalagay sa dingding. Habang si Anshil ay gising na gising pa. Bubukas ang pinto at tumakbo palapit sa kama ko ang panganay kong anak. Agad itong humiga sa tabi ko. I'm sleepy na, Mommy.
Bakit hindi ka mag-sleep sa room mo? Tanong ko rito. Gusto kitang katabi. Marahan kong hinagod ang buhok nito. Okay, sige, matulog ka na pala. Hinalikan ko pa ang noon nito. Pumikit naman ito at agad na sinubukan ng matulog. Ilang minuto lang ay tulog na ito. Ako may pagpapatuloy ko ang pagbabasa ng tumunog ang cellphone ko. Agad na dinampot ko iyon sa takot na magising ang anak. Sino ba itong storbo na ito? Salubong ang kilay na tiningnan ko ang numero. Hindi nakarehistro kaya naman sinagot ko na. Baka importante. Maingat din ako umalis sa pagkakahiga dahil tulog na si Anshil. Hello? Who's this? Hi. Saglit na natigilan ako. Iniisip ko sino ang nasa kabilang linya. Who's this? Ulit kong tanong kahit pa may ideya na ako kung sino ang nasa kabilang linya. Sino bang makakalimot sa boss ng lalaking minahal mo? Kahit naman 4 na taon na, itandang-tanda ko pa rin ito. Ako ito si Rafael. Hindi kita kilala. Bye. Wait. Parang nataranta pang ani na lalaki. What? Alam mo ba kung ano oras na? Oo. Oras na para pansinin mo ako. Napairap ako nang wala sa oras dahil sa naging banat nito. Stop wasting my time, Mr. Macbeth. Don't worry. I'll make sure na magiging worth it ako sa time na ibibigay mo. Simpatikong ani to. Kaso, in-end call ko na. Sorry, napindot. Nang muli itong tumawag, in-end call ko ulit. Sorry, napindot ko ulit. Nang muling tumawag, blinak ko na. Makati talaga ang kamay ko kapag ganito. Bumalik ako sa kama. Ipinatong lang sa bedside table ang cellphone. Nakatulog naman ako agad dahil katabi ko si Anshil. Tiyak kapag naalimpungatan si Syke ay magpapalipat iyon dito sa tabi namin. Hating gabi nga, lumipat ito. Ganito naman gabi-gabi, ayos lang iyon. Mas mahimbing kasi ang tulog nila sa tabi ko. Kahit ako rin kapag katabi ko sila ay walang nightmares na dumadalaw sa pagtulog ko. Kumpleto na ang lahat ng kailangan namin at paalis na rin kami ng mga bata. Ito ang araw na ipinangako kong bakasyon sa kanila. Halata excited pero si Anshil ay pangiti-ngiti lang naman. Si Syke ang maligalig na nagpapapalakpak pa. 2 van ang dala namin. Sakay sa kabila ang mga bodyguards, kasama naman namin sa sasakyan ang mga yaya. Siyempre kasama pa rin si Bunsoy na sa tabi ko pumwesto. Banso talaga ito kahit ang taba-taba. Gustong-gusto naman ng anak ko na niyayakap ito lalo na si Anshil. Subukan niyo muna matulog. 2 hours ang biyahe natin. Bilin ko sa kanila. Wala sila mommy, maagang umalis kaya naman kagabi pa lang ay nagpaalam na ako rito na tuloy ang alis namin ngayon. Na-text ko na rin si Kuya H about sa details ng trip naming ito. Pati nga ang list ng mga bodyguards na kasama ay hiningi ng kapatid ko. Sanay na rin naman na ako kaya ayos lang iyon sa akin. Nang marating namin ang resort ay tulog pa ang mga anak ko. Kaya naman binuhat ko na lang patungo sa hotel room namin. Nasa kabilang room naman ang mga bodyguard, katapat ang silid na mga yaya nila. Tulog pa rin ang dalawa kahit na ilapag na sa kama. Iniwan na rin muna kami sa silid. Hindi naman ako pagod sa biyahe kaya nagtungo ako sa balcony. Saktong nagring ang phone ko. Hindi iyon nakarehistro. Naging ugali ko na rin namang sagutin ang tawag lalo na sa larangan ng trabaho ko sa company na madalas ako makatanggap ng tawag sa mga client. Kapag trip-trip lang ang tawag ay saka ko binoblock. Hello? Ani ko na sa lubong ang kilay. It's me again, Ashley. Napasimangot ako nang marinig ko ang tinig ni Rafael. Iniiwasan ko nga mag-cruise ang landas namin tapos ito naman, itong makulit na tawag ng tawag. Hindi po ako nanalo sa promo ninyo. Hindi rin po ako sumasali ng raffle kaya tigil-tigilan niyo ang pang-scam. Litanya ko bago pinatayan ito ng tawag sabay block ng number nito. Kuya, ang dami naman yan. Gulat na ani Bianca pagkapasok niya ng silid ko. Hindi pa ako umuwi sa mansion ko sa bundok. Dito ko na dinala ang trabaho. Ngayon ay medyo nagre-relax kaya naisip kong tawagan si Ashley. Kaso hindi ko na nakausap. Mailap ang babae. Kaya ngayon ay nagpapalit na naman ako ng SIM. Humakbang si Bianca at binila ang SIM card na nasa center table. Binali ko na yung mga SIM na sa tingin ko'y blinak na ng babae. Para saan ito mga ito? Takang ani ng kapatid ko. Yung tingin nito sa akin ay waring hinuhusgahan ako. Parang sa paningin nito ay nasisiraan na ako ng bait. May sinusubukan akong tawagan. Amin ko rito. Bahagya pa akong natawa. Bakit nga ba naisip ko itong gawin? Para tuloy akong bumalik sa Torpe days. Need bang ganyang karaming SIM card? Oh, come on. Parang na-stress pa ata ang kapatid ko na umiling-iling. Parang binablock ako eh.
Bahagyang ani ko rito. What? May possibility na binalak ka tapos tawag ka pa rin ng tawag? Are you crazy? Anito sa akin. Minumulagaan pa ako ng mata na waring gusto na akong batukan. Pwede mo bandanong si Boss H kung saan nagbakasyon si Ashley at Psych? Tumayo ito saka pinalo ang braso ko. Pumunta ka sa doktor. Baka ngayon ang may epekto yung failure sa operation mo noon. Sarcastic na anito. Hoy, ang maldita mo. Successful ang operation ko noon, no? Inirapan ko pa ito. And why? Para kang teenager kung marte dyan. Masyado nga sigurong halata. May pa ata ako sa diskarte. I like her. Amin ko rito. Oh, big word. Hanggang kailan yan? Para mabigyan ko naman ng babala si Ashley Zimmer. Patanda ka na. If you want to know something, ikaw ang gumawa ng paraan. Hindi yung nagsasayang ka lang na SIM card dyan. Ay, dyan ka na nga. Nalayasan na ako nito. She's right, matanda na ako. Masyadong pang teenager itong ganitong galawan. Bumili pa ako ng 100 SIM card at tuwan-tuwa tuloy yung alin na pinagbilhan ko pero imbes na tumigil sa ginagawa, ay ipinagpatuloy ko lang. Bakit mang kulit mo? Inis na ani ko kay Rafaela. Nakailang tawag na ito. Lahat ng number na ginamit dito ay blinak ko na. Ha? Ako makulit? Baka sa boss ni Kuya H ang pagkagulat. For sure nagulat nga ito lalo't sinungitan ko. Kuya? Agad kong tinignan ng screen ng cellphone ko. Si Kuya nga iyon. Ako nga. Bakit? May iba pa ba tumatawag sa'yo? Takang ani to sa akin. Sinulyapan ko ang mga anak ko na parang wala nga talagang planong maligo. Nakahiga lang ang mga ito sa inilatag na sapin habang nakasilong sa beach umbrella. Buti pa si Bunsoy at Yaya, nakalangoy na sila. Pero itong kambal mas gusto lang talagang tumambay sa ilalim ng umbrella nila. Nag-request pa ako sa management ng resort na hanapan kami ng pink and blue na umbrella para sa dalawa. Wala. Nahihiyang ani ko rito. Ayokong isipin ni Kuya na nakikipag-ugnayan na naman ako sa lalaki. Ashley? Wala Kuya. Kala ko lang talaga ibang tao. Hindi ko nabasa yung name mo. Pakiramdam ko'y pulang-pula na ang mukha ko sa labis na hiya sa kapatid. Okay, kumusta kayo dyan? Huwag mong pababari na matagal sila Sek at Anshel. Baka sipunin. Malamig pa naman. Napangiti ako. Yung kuya ko na talaga ang halos parang tumayong tatay na sa mga anak ko. Kaya siguro hindi sila naghahanap ng atensyon ng ama kasi nandyan si Kuya H at Daddy na nagmamahal sa kanila. Kahit nga ang magulang ni Kea ay willing-willy din sa mga anak ko. Pero alam ko na darating yung panahon na maghahanap sila ng ama. Sana lang handa na ako kapag dumating yung panahon na iyon. Hindi pa nga sila naligo. Sana pa rin nagpabili na lang kami sa iyo ng iba't ibang kulay ng umbrella. Natawa ito sa sinabi ko. Alam naman ito ang reason ng dalawang bata kung bakit biglang gusto nilang mag-beach na lang kami. May 1 linggo pa naman sila para gawin iyan. For now, let them. I will. Sagot ko sa kapatid. Ang dami pang bili nito bago nagpaalam. Tumakas daw kasi si Kero. Kasama nito sa office ngayon ang panganay na anak kaya nataranta nung sinabing kailangan niya ibaba ang phone. Ibabalik ko na sana ang phone nang may na-receive akong text. Good morning po. Yun ang text na may kasama pang smiley. Agad na umangat ang kilay ko. Hindi nakarehistro pero pakiramdam ko'y kilala ko na ito. Mas maganda ka pa po sa umaga. Napasimangot ako sa sunod itong text. Epekto ba ito na nangyari dito noon? Ang baduy naman ata bigla nito. Wait, parang mas baduy pa nga ako nung nakilala nito noon eh. Baka ako na mas lalo pa magpapaganda ng iyong umaga. Mabilis akong tumipa. Mabuhay! You can now enjoy 100 GB data for all porn sites. Congratulations and thank you for subscribing to our 100 GB promo. Pagkasan ko noon ay mabilis ko nang blinak ang lalaki. Ilan bang SIM card ang meron ito para mabilis itong makapagpalit ng number? Napakamot ako sa ulo nang ma-receive ko ang reply ni Ashley. Hindi ko rin napigil ang matawa nang mabasa ang mensahe nito sa akin. Sinubukan ko itong tawagan pero wala na eh. Kaya naman nagpalit ako ng SIM card ulit. Nang tawagan ko ito ay puro ring lang. Mukhang naiinis na ito sa akin. Mamaya na lang ulit. Magtatrabaho muna ako. Apo? Akma pa lang akong paalis sa pwesto ko nang marinig ko ang tinig ni Lolo. Agad na tinakpan ko ang mga SIM card na nagmukha ng collection ko. Saka tumayo at tinungo ang bintana ng opisina. Kunwari nagmamasid sa tanawin sa labas ng bintana. Formal ang ekspresyon ng mukha at ang kamay inilagay sa magkabilang bulusan ng suot na pants. Bukas ang pinto. Pumasok si Lolo na hawak ang kanyang mahiwagang tungkod.
Mahiwaga. Hindi naman niya iyon ginagamit na pantungkod. Dala-dala lang niyang palagi. Anong himalat napadpad ka rito? Takan-taka na ani ng matanda sa akin. Nothing, Lo. Trabaho ipununta ko rito. Seryoso ang tinig na sagot ko sa matanda. Come on, maglolokohan pa ba naman tayo? Tumabi ito sa akin sa kaginaya ang ginagawa ko. Pinagmasdan din ito ang tanawin sa labas. Kapag nasa taas kay titingilain ka na lahat. Seryosong ani to. Kaya pinagbuti ko ang pamamahala sa company na ito. Akala ko kapag tapos ka na sa pag-aaral mo, sasaluhin mo na ito. Pero mas pinili mo magtayo rin ng negosyo na akala mo nakikipagtagisan ka sa akin. Nilampasan mo pa nga ang achievement ng company ko. Baka sa tinig nito na proud ito sa akin. Tiyak na magdadrama na naman ito lalo't sinimulan nito ang linya sa ganoon. Gusto kong patunayan ang sarili ko. I know, pero successful ka nga. Kailan mo naman balak magkaroon ng pamilya? Ang mga kaibigan mo may pamilya na. Lo, damang-dama ko na ang pressure, huwag ka nang dumagdag. Natawa matanda sa sinabi ko. Then date someone. May mga kilala ko na pwede ko ipakilala sa'yo. Lo, itutulad yun naman ako sa mga pinagagagawa niyo sa kapatid ko. Masyado na luma para sa akin ang blind dates. Iho, hindi ko rin naman kaya ipagkatiwala sa iyong kumpanya ko kahit pa successful ka sa negosyo. Ang kailangan ko, yung taong kayang bumuo ng pamilya para sumalo ng pwesto ko. Kasi kung kaya mong bumuo ng pamilya mo, makakaya mo rin ang mga challenges sa negosyo. Sinasabi mo ba na mas challenging ang pagbuo ng pamilya? Yes. Siguro kaya hindi kami buo ng pamilya namin dahil hindi kinaya na magulang namin ni Bianca ang challenges. Bahagya akong natawa. Natahimik ang matanda. Hindi ako nag-o-open ng tungkol sa pamilya pero ngayon parang nakalimutan ko ang topic dito ay ang anak ng lolo ko at tatay ko. Ilang taon na? Siguro naman ay pwede mo na rin pagbigyan ng daddy mo na magkausap kayo. No, hindi ako mag-aaksaya ng oras sa isang tao na mas piniling magpakaama sa anak ng iba kesa sa sarili niyang mga anak. Bahagi akong ngumiti dito. Ikaw at si Bianca lang ang pamilya ko. Kung ang magulang namin ni Bianca ay pinagtaksilan kami, malaki ang tiwala namin ng kapatid ko na hindi mo gagawin sa amin iyon. Of course! Ano nga pala itong narinig ko na kapag hindi ako nakabuo ng sarili kong pamilya habang nabubuhay kay mapupunta kay Papa lahat ng mana? Nanlaki ang mata na matanda na napatingin sa akin. Paano mong nalaman iyan? Takanta-taka na ani ng matanda. Bahagya lang akong tumawa. Hindi kami after your money. Kahit mapunta sa foundation na lahat ng mayroon ka, kung yun ang kagustuhan may maunawaan ko. Pero kung mapupunta lang sa taong iyon at sa mga anak-anakan niya, masyadong nakakatapak naman ang pagkatao iyon, Lolo. Iho, don't worry. Hindi ako bubuo ng sarili kong pamilya dahil sa yaman mo. Hindi ako maghahabol dyan. Total, ikaw ang bumuo ng impyerno mo. Pero kapag nakabuo ka sana ng ganyang klase ng desisyon, sana'y matanggap mo rin na magiging desisyon ko para sa akin at sa kapatid ko. What do you mean? Takang ani na matanda sa akin. Iiwan ka namin. Tipid na sagot ko dito sa kahumakbang sa center table. Kinuha ko mga gamit ko. Kasama ang mga SIM card na binali at mga bago pa. Trabahong ipinunta ko rito pero hindi ko akalain na mauuwi iyon sa ganoong usapan. Senyor Jesus? Pukaw ng sekretary ko. Mali ba yung nabuo kong plano? Takang tanong ko sa lalaki. Mahigit 20 years ko na rin itong tauhan. Oh, diretsong sagot nito na ikinasimangot ko. Hindi man lang ito nagpaligoy-ligoy. Paano mo nasabi? Alam niyo naman po na sensitive ang mga apo ninyo pagdating sa pamilya nilang nasira noon. Tiyak din po ako mawawalan ka talaga ng mga apo oras na ituloy niyong naisip niyong kalokohan. But, iniakma ko rito ang baston ko pero lumayo ito. Kaya rin tumagal ito sa tabi ko. Ganito kami nagkakasundo. Kapag nagkamali ako sa mga desisyon ko, humihingi rin ako ng opinion dito. Tandaan niyo po, parehong successful ang mga apo niyo sa kanilang karera. Hindi din po sila lumaking gahaman. Napakabuti po nilang magkapatid. Mahal na mahal ka po nila. Tiyak na masasaktan talaga sila oras na ganyang desisyon na sasabihin niyo sa kanila. Sa tingin mo ba isaseryosohin ko? Kahit pa mamatay ako, ay hindi makakatikim ang bagong pamilya ni Lucifer sa mga yamang meron ako. Ang yamang ito ay para kay Rafael at Bianca lang. Para lang sa kanila. Pues habang malakas pa po kayo, dapat tiyakin niyo na walang magiging problema sa mga yamang iyan. Ang mga apo niyo. Ito namang apo ko. Sa tingin ba niya igagawin ko iyon? Nakausap kayo ni Lolo? Sinabi niya iyon? Nanlalaki ang matang tanong ni Bianca sa akin. Oo,
Seryosong ani ko rito. Gagawin niya iyon? Halatang disappointed si Bianca. Of course not. Sino bang maniniwala sa huklubang iyon? Mahal tayo ni Lolo, hindi niya tayo tatrado rin. Confident na ani ko rito. Kuya, dapat talaga bumalik ka na sa office. Si Steve kasi, inilalakad ni Daddy kay Lolo para sa isang bakanteng posisyon sa company ni Lolo. Alam ko na iyon. Bago pa nalaman ng kapatid ko yung nakaabot na sa akin ng balita. Tumayo ako at lumapit kay Bianca sa kapinisil ang baba nito. Huwag mo nang alalahanin ng mga ganoong bagay. Si Kuya nang bahala doon, okay? Paano yan? Tatanda ka ng binata niyan. Natuwa ako sa sinabi nito. That will never happen. I doubt. Confident na ani ko rito. Pero, hindi ba't may lakad ka pa? Sige na, babalik pa rin ako sa trabaho ko. Yumakap ito sa akin. Susunduin ka ba niya? Tanong ko sa kapatid. Oo kuya, alis na ako. Baka nasa labas na siya. Tinap ko lang ang balikat nito, saka sananya na siyang umalis. Tumalikod naman ito at lumabas na ng office ko. Trabaho, pero syempre kailangan magpapansin ulit sa babaeng parang ang sungit-sungit na lang palagi sa akin. Tinawagan ko ito sa panibagong SIM card.